Magandang hapon mga kabarangay. Pipiliin kong huwag gumawa ng mahabang introductory talk ngayon dahil gusto kong masimulan kaagad ang isa sa pinakamagandang kwento ng 2012. Napakagandang kwento para sa pagsasara ng buwan ng Abril. Ako po ang inyong Papa Bono at narito ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kapuso nating nagpatago sa pangalang Tina dito sa ating programang Campus Love Stories. Dear DJ Bono, magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa inyong napakagandang programa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tina. Nagsimula ang pag-ikot ng aking kwento ng pag-ibig nung makilala ko sina Ederson at Fatima. Kaklase ko sila sa 3 subjects. 2-year Associate in Computer Technology ang course ko. Pero sila ay 4-year course. Ka-age ko sila kaya kahit na noong tutuusin ay 2nd year pa lang ako, sila ay 4th year na at magkaka-age lang kami dahil nga sa 2 taon kong pagkakahinto noon ng pag-aaral. Mahirap lang kasi kami dati. Informal settler kami sa Laperal Compound sa Makati. Squatter pero doon na ako lumaki at doon na rin ipinanganak ang 2 ko pang kapatid. Pero kahit nasa ganong uri ng pamayanan kami lumaki ay hindi kami nagpahawa sa masamang impluwensya ng mga tao at ng paligid. Mabuting tao ang mga magulang namin, lalo na ang aking ama. Pinalaki kaming mabait, simple, palakaibigan, at may malaking takot sa Diyos. Ang mga katangiang ito marahil ang dahilan kung bakit ako nagustuhan ni Eder. Nagpatulong siya kay Fatima upang ligawan ako ni Eder. Magkaibigan sila ni Fatima pero nung una akala ko sila. Lagi kasi silang magkasama. Pero nung tumagal na laman kong magkababata pa pala sila at pareho silang isinilang dito sa Isabela. Gwapo si Eder. Maitim nga lang pero bagay naman niya ang kulay niya. Mabait pa siya at masayahin kaya naman matapos ng 5 buwan niyang pangungulit sa akin ay sinagot ko siya. Nasa kanya naman kasi ang mga katangiang gusto ko sa isang lalaki. Simple, mabait, at hindi agresibo. Conservative kumbaga kasi nga probinsyano siya, yun ang alam ko. Pero nagkamalay ako dahil unang linggo pa lang ng aming relasyon ay nagtangka si Eder na angkinin ako. Siyempre hindi ako pumayag. Sinabi kong tsaka na lang namin gawin yun kung kasal na kami. Inunawa naman niya ako kahit na alam kong na-disappoint ko siya. Obviously, iba rin ang pagkakakilala niya sa akin. Akala niya siguro porke laking Maynila ako at squatter girl ay easy to get na ako. Gayunpaman ay alam kong nakatulong ang pagkaka-disappoint niya sa akin upang mabago ang kanyang pagtingin sa akin. Kasi sa mga sumunod na araw ay napansin kong nahihiya na siya sa akin. Hinayaan ko lang. Mahal ko siya pero alam kong dapat lang na irespeto niya ako kung mahal niya ako. Ang nadarama, pintig ng puso ay kakaiba. Basta't kasama ka, wala akong mahiling pa. Sa taglay na katangian at kabaitan mo, nabihag at umibig sa'yo ang puso kong
Hindi si Eder ang first love ko pero siya ang unang lalaking nakarelasyon ko. Na-inlove ako noon sa isang kapitbahay namin sa Laperal pero bago ko siya sagutin ay may masamang nangyari sa kanilang pamilya na siyang dahilan kung bakit sila umalis sa Laperal. Mula noon ay naputol na rin ang aming communication. Maraming nagtangkang ligawan ako pero wala sa kanila ang simpleng katangian gusto ko kaya't hindi ko sila pinaglaanan ng panahon at si Eder na kahit hindi kagwapuhan ngunit nakatitiyak akong mabait at simple ay naging napakadali namang pumasok sa aking puso. Sa madaling salita tuluyan nang napamahal sa akin si Eder at nagtiwala na ako sa kanya. Noong sila ni Fatima ay nagtapos na ng kanilang kurso, ako naman ay may 2 pang subjects na kailangang balikan. Nagkaroon noon ng handaan sa apartment ni na Eder. Dumating ang mga magulang niya ngunit nagtaka ako dahil hindi man lang niya ako ipinakilala sa parents niya. Noong umuwi na ang mga magulang niya ay tsaka pa lang siya nagpaliwanag sa akin. Kailangan daw naming dahan-dahanin ang pagpaparamdam sa parents niya dahil malaki daw ang expectation sa kanya ng kanyang mga magulang. Noong sumapit ang bakasyon ay niyaya nila ako dito sa Isabela pero kina Fatima ako tutuloy. Yun daw ang pagkakataong marsimulan naming lumapit sa parents niya at kung maganda-ganda raw ang timing namin ay pwede rin naming hilingin ang pahintulot nila upang kami ay magpakasal na. Mahal na mahal ko na si Eder noon at yung idea na kami ay magpakasal kaagad ay okay lang sa akin. Matatanda na ang mga magulang ko. 61 na si Papa noon at 49 naman si Mama. 40 anyos kasi si Papa nung makasal sila ni Mama kaya matanda na talaga si Papa noong ako'y 21 years old pa lang. Pangarap ni Papa na magkaroon na ng apo bago siya mawala daw sa mundo at alam kong matutupad ko ang kanyang ninanais kung makakapag-asawa ako kaagad. Mahal na mahal ko si Eder kaya ako pumayag sa plano niyang dahan-dahanin namin ang paglapit sa mga magulang niya. Nagdasal pa nga ako na sana'y sang-ayunan ng Diyos ang kanyang plano dahil si Eder na naman talaga ay gusto kong maging asawa. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. Box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. The best of me till the day that I die, yeah. Huling linggo ng Marso noong 2005 noong magbiyahe kami papunta dito sa Isabela. Kami ni Eder ang magkatabi sa upuan sa bus at si Fatima ay nasa harapan namin. Naging malambing si Eder sa akin noon. Laging nakayakap sa akin at hindi mabilang ang mga pagkakataong hinagkan niya ako. Mababait ang mga magulang ni Fatima. Anak ang tawag nila sa akin ngunit sila noon ay naghahanda sa pagpunta nila sa vegan. Taga doon kasi ang tatay ni Fatima at may inaayos daw sila tungkol sa kanilang mga lupain doon. Sumama din sa kanila ang 2 pang kapatid ni Fatima at tanging naiwan lang ay si Elmo na siyang sumunod kay Fatima. Sa kawalan ng magawa ay naisipan namin ni Fatima ang magtinda ng halo-halo malapit sa gym ng barangay kung saan ginaganap noon ang liga ng basketball. Noon ay napansin ni Fatima ang paghanga sa akin ng karamihan ng mga binata. Hindi naman ako kagandahan kaso talagang maputi ako.
Hindi lang dahil sa Manilenya ako, kundi talagang maputi ang aking ina na isang Bisaya. Si Eder noon ay player ng basketball sa kanilang purok, ngunit madalang namin siyang mapanood dahil nga sa abala kami ni Fatima sa aming halo-halo. May isang araw noon na naubusan kami bigla ng gatas. Inutusan ako ni Fatima na bumili sa mga sari-sari store, kaya lang wala akong nabili. Noon ay napilitan akong magpunta ng bayan para doon bumili. Kaso nung makabili na ako at humahangos ako na tinungo, ang paradahan ng tricycle ay puno na ito at paalis na ang tricycle. Napakatagal pa namang mapuno ang tricycle na nakapila. Pati sa tuktok ng tricycle noon ay may nakasakay na. Nakiusap ako sa driver na baka pwede akong isingit niya dahil kailangan kong makauwi. Kaso talagang hindi raw nakaya ng tricycle. Isang lalaking nakapwesto sa likod ng driver ang bumaba. "Dito ka na lang," sabi niya. Pamilyar ang mukha ng lalaking yun sa akin. Nakikita ko siya sa baryo, nagbibilad at nagbubuhat ng kaban-kaban ng mais. Naalala ko pang minsan nga itinukso siya sa akin ni Fatima. "Ganyan sana ang katawan ni Eder, no? Para panalong-panalo ka kapag kayo ang nagkatuluyan," sabi ni Fatima noon habang pinapanood namin ang lalaking yon na nagbubuhat ng kaban ng mais. Nakapantalon lang kasi siya ng maong at wala itong t-shirt kaya't kitang-kita ang sexy nitong dibdib at abs. Ayan, naglalandi na naman ang isip mo. Sagot ko kay Fatima noon sabay iwas ang tingin ko sa lalaking yon. Ang lalaking yun ang nagbigay sa akin ng kanyang pwesto sa likod ng driver ng tricycle, kaya ako nakauwi kaagad. Pinasalamatan ko siya noon pero hindi ko alam kung narinig niya dahil mabilis naman siyang lumayo sa tricycle, matapos niyang ibigay sa akin ang kanyang pwesto sa likod ng driver. Ang hindi ko inaasahan, kapuso, ang lalaking yun ay magiging malaking sumpa sa buhay ko. Noong championship ng liga, pasok sa final sina Eder. Nagdesisyon kami ni Fatima na huwag munang magtinda para mapanood namin ang laban ni na Eder sa championship. Lalong tumindi ang pag-ibig ko kay Eder dahil sa galing niyang maglaro ng basketball. Ang daming babaeng tumitili sa kanya kaya naman pakiramdam ko'y mapalad ako dahil ako ang girlfriend niya. Ako ang girlfriend ng lalaking tinitilian ng napakaraming babae. Sina Eder ang nanalo sa liga at kinagabihan ay nagkaroon ng handaan sa bahay ng kanilang coach at imbitado kami. Nagkaroon ng inuman at pati kami ni Fatima ay nakitagay din. Kaso nung gabing yon ay naging napakainit ni Eder. Niyaya niya ako sa isang kamalig at doon ay naramdaman kong hindi ko na rin kayang pigilan ang sarili kong maipagkaloob ang katawan ko sa kanya. Palibhasa kasi ay may tama na rin ako sa alak na nilagok ko. Gayunpaman ay gusto ko pa rin makatiyak na hindi ko pagsisisihan ang mangyayari kaya't kinausap ko sandali si Eder. Ang sabi ko, "Sige, papayag na ako pero Eder, pakakasalan mo ba talaga ako?" "Oo, nasabi ko na kay Mama. Si Papa na lang ang problema pero madali na lang yon. Bukas na bukas iuwi kita sa bahay at sasabihin ko kay Papa na magpapakasal na tayo." Naniwala ako kay Eder kaya hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya. At akmang aangkinin niya na ako nang biglang may maliwanag na flashlight kasabay ng pagtawag ni Fatima sa pangalan ko. Noon ay dali-dali kaming umayos ni Eder tsaka kami nagpakita kay Fatima. In short, hindi natuloy ang pagkakasalang nasimulan namin ni Eder. Tumatawag ang papa mo. Ganito ang salubong sa akin ni Fatima na siyang may hawak ng cellphone ko noon.
3 beses daw kasing tumawag si Papa ngunit hindi niya sinagot. May text si Papa at binasa ko. Pagkatapos kong mabasa ang messages ni Papa ay hindi ko naiwasang mag-alala. Ayon sa kanyang text, naghahanda na raw sila sa demolition na isasagawa sa lugar namin. Ayon pa kay Papa, kapag natuloy ang demolition, uuwi na lang daw sila sa Visayas. Baka daw hindi ko na sila madatnan doon. Magdasal na lang daw ako na sana ay hindi matuloy ang demolition. Kaya lang natuloy ito. 2 araw ang lumipas ay nag-text si Papa at nasa pier na raw sila at pauwi na sila ng Cebu. Dinala daw ni Papa ang mga gamit ko sa kasera ni Fatima at kapag nakaipon ako ng pera, sumunod na lang daw ako sa kanila sa Cebu. Sa totoo lang, hindi naman ako masyadong nanghihinayang sa ginibang bahay namin. Kung nalulungkot man ako ay dahil lang sa napilitang umuwi si Papa sa kanila sa Cebu at alam kong kailangan niyang magmalimos ng tulong sa kanyang mga kapatid doon. Nakakalungkot dahil bigla akong nahiwalay sa kanila. Gayunpaman ay alam kong tama lang yun dahil mas tama na doon tumanda si Papa sa lugar kung saan siya isinilang at lumaki. At ang kailangan ko lang gawin ay tiyaking nasa mabuti akong kalagayan upang hindi sila mag-alala para sa akin. Noon ay inisip kong kailangang matiyak ko talagang hindi kami magkakaproblema ni Eder. At kailangang matuloy ang aming kasal. Kung kailangan dito na ako tumira, at least may matitirhan ako kasi wala na akong babalik ang bahay sa Maynila dahil ginaba na nga sa demolisyon. Noong sumunod na hapon ay nagkayayaang mag-picnic sa ilog. Nagluto pa kami ni Fatima ng ambag naming pagkain para sa picnic dahil boyfriend naman ni Fatima ang isang player na kasamahan ni Eder. Ayaw lang ng mga dalagang kasama namin ang umitim kaya't 5:00 ng hapon kami nagpunta ng ilog para hindi na raw masyadong mainit. Medyo malayo ang ilog sa baryo. Mahigit 1 kilometro ang lalakarin sa pagitan ng mga maisan. Pagdating namin doon ay kaagad nagbukas ng alak ang mga lalaki. Kami naman ay nagsipagligo na kaagad sa ilog. Pinuntahan ako ni Eder sa tubig noon at nagsimula na siyang maglambing sa akin. Alam mo, may good news ako sa'yo. Sabi niya habang hawak niya ang 2 kamay ko. Nasabi ko na kay Papa. At okay naman sa kanya kaso ang gusto niya, pagkatapos na daw ng kasal natin ay mag-a-abroad muna ako. Dito ka natitira sa bahay pagkatapos ng kasal. Okay ba sa'yo yun? Napangiti ako kay Eder kasabay ng tahimik na pasasalamat sa Diyos. Noong madilim na ilan sa mga lalaki halata ng lasing at nagkakawalaan na sila kasama ang mga partners nilang mga girlfriend nila. Pati si Fatima ay sumama na rin kay Paulo at ewan ko kung saan sila nagpunta. Understood naman na yon kapag sumama ang babae sa lalaki sa lugar kung saan silang 2 lang ang naroon. Alumpihit din si Eder at alam kong naiinggit siya sa mga kasama niyang naglaho kasama ang mga girlfriends nila. Halika na rin Sabay niya sabay yakap sa akin, kaso biglang nagring ang cellphone ni Fatima na nasa akin noon. Si Mama Tess ang tumatawag. Hindi ko sinagot pero nabasa ko ang text niya. Inuutusan niya si Fatima na magluto dahil parating na raw sila mula sa vegan at may mga kasama silang mga bisita. Noon ay tumayo ako at hahanapin ko sana si Fatima pero pinigil ako ni Eder. Hahanapin ko si Fatima. Kailangan na naming umuwi, sabi ko.
Sinundan ako ni Eder pero nung makubli kami sa maisan ay hinila niya ako at saka niya ako siniil ng halik. Itinulak ko siya. Pakakasalan naman kita, sigurado na yun, sabi niya. Kailangan nga naming umuwi, Eder. Sa ibang araw na lang, okay? Kasunod nun ay muling nagring ang cellphone ni Fatima. Si Mama Tess ulit ang tumatawag. Noon ay sinagot ko na ito at sinabi kong pauwi na kami ni Fatima. Sinabi ko ring sumama kasi kami sa picnic ng nanalong team sa liga. Kaso naging napakakulit talaga ni Eder at hindi ko mahanap si Fatima. Napilitan kong iwanan na si Eder kahit na halatang masama ang loob niya sa akin. Nagdesisyon akong umuwi mag-isa at ako na lang magluluto para sa mga bisitang darating kasama ni na Mama Tess. Sinundan pa naman ako ni Eder at nagpilit pa rin nga maka-score sa akin pero natatakot naman akong gawin yon sa maisan at ayoko rin pagdating ni Mama Tess ay mapapagalitan kami ni Fatima. Tina, please naman. Unawain mo naman ako. Alumpihit pa rin sabi ni Eder habang mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Pakiramdam ko hindi na talaga niya kayang magtiis pa. Sa pagkakatay ko'y muli niya akong niyapos at siniil na naman ng halik kasabay din ng paglikot ng mga kamay niya. Noon kapuso ay naawa naman ako sa kanya at nadarang na rin ako. Kaya hinayaan ko na siya. Nagpaubaya na ako kay Eder at hindi ko dapat pagsisihan yon. Mainit pa rin ang mga halik niya noong matapos na kami at ramdam ko ang kaligayahan niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na bukas haharap na kami sa parents niya at sabihan ko rin daw ang parents ko tungkol sa aming pagpapakasal. Madilim na noon pero nilakasan ko ang loob kong maglakad sa pagitan ng mga matataas na puno ng maisan noong magdesisyon akong mauna ng umuwi. Hahabulin na lang daw ako ni Eder dahil kailangan niyang balikan ang mga gamit niya sa ilog. Bibilisan daw niya upang maabutan niya ako. Binilisan ko rin ang maglakad dahil baka dumating na si Nanay Tess. Pero nabigla ako nang may lalaking biglang sumulpot sa gilid ng maisan at bigla niya akong sinunggaban at hinila. Nagpumiglas ako't napasigaw pero malakas siya at ang sabi niya, gigilitan ko ang leeg mo kapag nag-ingay ka pa. Natakot ako nang kumislap sa dilimang hawak niyang kutsilyo. Napakatigas ng pangangatawan niya pero kahit madilim ay naaaninag ko ang kanyang mukha. Siya yung lalaking nagbubuhat ng kaban-kaban ng mais. Siya din yung lalaking nagbigay sa akin ng pwesto niya sa likod ng driver ng tricycle noong bumili ako ng gatas sa palengke. Nakiusap pa ako na huwag niyang gawin ang balak niya dahil masyado siyang malakas. Napasigaw ako nang hablitin niya ang damit ko at napunit yon. Kaso bigla siyang tumalsik sa ibabaw ko. Kasunod nun ay narinig ko ang boses ni Eder. Noon na ako sumigaw. Kaso naramdaman ko ang rambulan nilang dalawa, pati ang pagbagsak ng isang katawan sa lupa, sa puno ng mga mais, malapit sa akin. Naisigaw ko noon ang pangalan ni Eder, ngunit hindi siya sumagot. Maya-maya pa'y narinig ko ulit ang lalaki. At ang sabi niya, 2 kayong mamamatay kung papalag ka pa. Anong ginawa mo kay Eder? Umiiyak kong tanong. Wala. Lampa yung boyfriend mo.
Nawalan lang ng malay pero mapapatay ko siya kapag nakialam pa siya. Ikakasal na kami. Please, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo, nagmamakaawa ko. Umiiyak kong pakiusap sa kanya pero ang sagot niya, wala akong pakialam. Kasunod nun ay muli niyang pagsunggab sa akin. Itinulak ko siya pero natigil ako matapos niya akong sampalin ng napakalakas. Pakiramdam ko'y isang buong hollow blocks ang humampas sa mukha ko dahil sa lakas ng sampal niya, sabay sabing, huwag ka nang mag-inarte. Baka mapatay ko kayong dalawa. Parang mauulol niyang sabi habang nakadagan siya sa ibabaw ko. Kasunod noon ay ang paggapang ng kanyang mga labi sa katawan ko. Napakabigat niya at ako'y parang wala na ring natitirang lakas para labanan pa siya. Nagtagumpay siya at kaagad siyang tumakbo nung matapos niya akong lapastanganin. Nag-iwan siya ng isang banta na handa siyang pumatay kapag napahamak siya. Noon ko palang nagawang yugyugin si Eder na nawalan nga ng malay dahil sa malakas na suntok ng lalaki at dahil din sa kalasingan niya. Umungol si Eder matapos ko siyang yugyugin. Kasunod noon ay ang ingay ng mga taong padaan, pati boses ni Fatima ay nadinig ko rin. Noon kapuso ay nagdalawang isip akong magparamdam sa kanila dahil hindi ko alam kung paano ako haharap sa kanila matapos ang nangyari. Kaso paano ko iuuwi si Eder kung ako lang mag-isa? Dahil doon ay napilitan na akong lumabas sa ilalim ng maisan at nag-ingay na rin. Pangalan ni Fatima ang isinigaw ko. Noon ay nagmadali silang lumapit at nakita nila ako gamit ang flashlight ng cellphone. Sinabi ko silang nandoon si Eder. Sinabi ko lang na biglang nawalan ng malay si Eder, hindi ko sinabing may iba pang nangyari. Ang mga lalaki ang nagtulong-tulong upang buhatin si Eder na nagkamalay naman noong malapit na kami sa barangay pero hindi gaanong makalakad. Natatakot akong marinig kung ano man ang sasabihin niya pero wala akong narinig sa kanya. Hindi siya nagsalita. Inisip kong mas pinili niyang manahimik na lang at yun ay lubha kong ipinagpasalamat. Hindi ako nakatulog nung gabi at hindi ko rin sinagot ang mga tanong ni Fatima kung bakit panay ang pag-iyak ko. Hindi ko kasi alam kung tama na sabihin ko sa kanya ang nangyari. May posibilidad kasing hindi rin alam ni Eder na may nangyari nga sa akin. Dahil nawalan ka nga siya ng malay. Baka hindi niya alam na nagtagumpay ang lalaking yon. Nalapastanganin ako.
you'll finally see the truth, that a hero lies in you. It's a long road, and you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you. But don't let anyone tear them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find the way. And a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. When you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you. That a hero lies in you. Noong gabi ring yun, matapos akong makaligo, ay tsaka ko naalala ang cellphone ko. Agad kong naisip na baka tumilapon ito sa maisan, doon sa kung saan ako nilapastangan ng lalaking yon. Hindi ako mapakali noon dahil importante sa akin ang cellphone ko. Nandun lahat ng contacts ng mga taong mahalaga sa akin, pero paano ko yun babalikan sa 10 oras na gabi? Nasabi ko yun kay Fatima at ang sabi niya ay puntahan na lang namin bukas na bukas din. Pero hindi ako nakatulog halos sa buong magdamag sa kaiiyak. Tinanghali ako ng gising at paggising ko'y si Fatima ang nakita kong nakatayo sa gilid ng kama na para bang kanina pa niya ako pinagmamasdan. Pagdilat ko ng mga mata ko'y narinig ko ang tanong sa akin ni Fatima. Ano bang plano mo? Anong plano? Idedemanda mo ba si Inigo o mananahimik ka na lang? Noon ko lang narinig ang pangalan na yon at noon ko rin nalaman na Inigo pala ang pangalan ng lalaking gumahasa sa akin. Pinili kong huwag sagutin si Fatima kasabay ng pagtataka kung bakit o paano niya nalaman ang tungkol doon. Sumugat ka sa tinyan. Anong plano mo? Hindi ko alam. Bakit, Tina? Bakit hindi mo alam? Dapat alam mo. Ayaw na sa'yo ni Eder. Nabigla ako sa narinig kong yun kay Fatima. Ang sabi pa ni Eder, pauwiin na raw kita.
Ayon kay Fatima, nakita daw ni Eder ang nangyari. Nanggaling na raw siya kina Eder dahil nagpasama siya. Nakunin dapat yung cellphone. Pero hindi siya sinamahan ni Eder. Sa halip ay nagkwento si Eder sa nakita niya nung gabi. Ayaw daw ni Eder na maging paksa siya ng usapan ng buong barangay. Ayaw niyang mabilad sa kontrobersya at kahihiyan. Ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya. Umuwi na raw ako. Bumalik na ako ng Maynila. Yun ang utos ni Eder. Si Fatima naman gusto niyang magdemanda kami. Ipakulong daw namin si Inigo. Yun daw ang dapat mangyari. Nalito ako, kapuso, sobrang pagkalito. Idagdag mo pa yung sakit sa damdamin ko dahil tinalikuran na ako ni Eder dahil sa nangyari sa akin. Gusto kong magalit kay Eder pero sa totoo lang, hindi ko rin naman siya masisisi. Kahit siya ang nakauna sa akin, alam kong hindi magiging madali para sa kanya ang tanggaping ang babaeng pakakasalan niya ay nilapastangan din ng iba sa harapan niya. Ramdam ko nakakampi ko si Fatima. Ayon sa kanya ay wala pang nakakaalam na ibang tao tungkol sa nangyari sa amin. Sila pa lang ni Eder at syempre si Inigo. Kaso nagsimulang mainis sa akin si Fatima nung tumanggi ako sa gusto niyang mangyari na idemanda namin si Inigo. Ang sabi sa akin ni Fatima, kung ayaw mo magdemanda, Tina, siguro nga tama si Eder. Umuwi ka na lang. Umalis nga ako kina Fatima, kapuso. Hindi naman kasi ako ganun kakapal na ipagsiksikan pa ang sarili ko sa kanila samantalang mismo ang kaibigan ko na ang nagsabi sa akin na umalis na ako. Kaya umalis ako pero hindi ako umuwi. Saan ako uuwi? Wala na kaming bahay sa Maynila at ayaw ko ring idamay ang pamilya ko sa pinagdadaanan ko. Matanda na kasi ang papa ko at ayaw kong masaktan siya kapag nalaman niya ang nangyari sa akin. Umalis ako pero nagpuntala ako sa kabilang bayan at nagpasya akong maghanap na lang ng trabaho at sa parting yon ay parang nakita ko ang Diyos. Nakakita ako ng wanted sales lady at stay-in pa. Kaya naman ramdam kong parang pinapatnubayan pa rin naman ako ng Diyos. Inaplayan ko kaagad ang wanted sales lady at ako'y agad namang natanggap. Pilit ko lang iwinaksi sa isipan ko ang masaklap kong karanasan dahil alam kong hindi makakatulong yon sa aking pagtatrabaho. Pinilit kong ngumiti sa mga taong nakakasalamuha ko, lalo na sa mga amo ko at sa mga kapwa ko sales lady. Pero sa gabi ay napupuyat ako sa pag-iyak. Inaapuhap ko ang Diyos sa aking mga dasal at tinatanong ko kung bakit kailangang mangyari sa akin yon. Anong plano na niya sa akin? Ang sabi kasi nila, lahat daw nangyayari ay may dahilan at hindi ako yung tipo ng taong marunong manumbat sa Diyos sa mga nangyayari sa akin. Ang gusto ko lang makita ay yung dahilan. Magandang dahilan kung bakit nangyari yon sa akin. Sa pagdaan ng mga araw ay wala akong makitang magandang dahilan
kundi ang dumating pa nga ay isa pang mas matinding problema. Ang pagkadelay ng aking buwan ng dalaw at ang mga kakaibang pakiramdam sa aking katawan, yung mga senyales na ako'y nagdadalang tao na. Hindi na ako bumili ng pitikit upang makumpirmang buntis ako. Dalangin ang sinandalan ko. Nagdasal ako na sana huwag naman ako mabuntis. Huwag naman sana. Pero sa pagdaan pa ng mga araw, hindi na lang ako ang nakapagkumpirmang buntis nga ako, kundi maging mga kasamahan ko at ang amo kong babae na si Ma'am Laila. Kinausap ako ni Ma'am Laila isang araw. Sinong ama niyan? Tanong niya, hindi ko siya sinagot. May ibang tao bang tutulong sa'yo, Tina? Ganito ang sumunod niyang tanong, umiling-iling ako. Kung ganon, kami lang ang pwedeng tumulong sa'yo. Pero bago ka namin tulungan, kailangan mong maging honest sa amin. Magsabi ka ng totoo, Tina, sino ang nakabuntis sa'yo, nasaan siya? Kapuso, alam kong hindi makakatulong kung magsasabi ako ng totoo. Ayaw kong maiba ang tingin nila sa akin kapag nalaman nilang biktima ako ng rape. Kaya't pinili ko ang magsinungaling na lang. Wala na po kami. Tsaka nag-asawa na po siya ng iba. Nasaan siya? Kahit may asawa na siya, sa bagong batas natin, may responsibilidad pa rin siyang panagutan ng magiging anak nyo. Nasaan siya, Tina? Hindi ko po alam. Taga Maynila po siya. Pero nung mademolish ang area namin, umalis na rin po sila at hindi ko na alam kung saan sila nagpunta. Wala na rin po kaming communication. Ganito ang hinabi kong kwento kay Ma'am Laila. Matama niya akong tinitigan noon pero hindi ako tiyak kung naniwala siya sa akin. Muli lang akong napatingin sa kanya nang muli siyang magsalita at ang sabi niya, okay, 5 buwan, Tina. 5 buwan lang na pwede ka magtrabaho dito. Bago pa lumaki ang tiyan mo ng gusto kong umuwi ka sa inyo. Kailangan mo ang mga magulang mo. Sila lang ang pwede mong maaasahan ng totoong tulong at pag-aalaga dahil dyan sa kalagayan mo, Tina. I never thought that you would be the one to hold my heart. But you came around and you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako kung paano o gaano kahirap magbuntis sa batang wala namang ama. Ako malaki ang takot ko sa Diyos pero sa totoo lang, kapuso, ilang beses kong inisip na ilaglag ang bata sa sinapupunan ko pero laging nananaig sa puso ko ang takot. Yung 5 buwan na sinabi ni Ma'am Laila, muntikot ko pang hindi inabot dahil mula nung magbuntis ako ay dumalas ang pagkahilo ko na itinatago ko rin lang sa boss namin at sa mga kasamahan ko. Inisip kong normal lang maging mahihiluhin kapag buntis ang isang babae, ngunit hindi dapat mapansin yun ni Ma'am Laila dahil alam kong mamadaliin niya ang pagpapauwi sa akin.
Hindi ko alam kung paano ako haharap sa mga magulang at kapatid kong nakalobo ang tiyan ko. Nawalan na ako ng kontak sa kanila dahil ayon kay Fatima, pinahanap daw niya sa kapatid niya ang cellphone ko sa maisan ngunit hindi nila ito nahanap. Hanggang sa dumating ang 5 buwang ibinigay sa akin ni Ma'am Laila. Dinagdagan pa niya ang perang inabot niya sa akin bilang tulong daw niya. Wala akong choice kundi ang umuwi dahil malaki na noon ang tiyan ko. Nung araw na yun, tinungo ko ang highway upang doon mag-abang ng bus papuntang Maynila. Pero sa tricycle pa lang na sinakyan ko ay nakaramdam na ako ng hilo. Pagbaba ko ng tricycle, bit-bit ang bag ko'y lalo akong nahilo pero nagawa ko pang magbayad sa tricycle at humakbang pa pero noon ay nagdilim bigla ang paningin ko. Nahilo ako at nang magkamalay ako'y nasa isang klinik na ako at isang dalaga at isang matandang babae ang nasa tabi ko at ang doktor ang tumingin sa akin. Ang matandang babae ay si Nanay Celia at ang dalaga ay si Isabel. Sila ang tumulong sa akin noong mahilo ako at mawalan ng malay. Ayon sa doktor, mababa daw masyado ang dugo ko at kailangan ko ng mga bitamina at manutrisyong pagkain at sapat na pahinga. Naikwento ko kina Nanay Celia ang kalagayan ko at ang pag-uwi ko sana ng Cebu. Si Isabel ang nagsabing hindi mabuti sa kalagayan ko ang magbiyahe ng ganon kalayo. Si Nanay Celia naman ang nagmungkahing tumira muna ako sa kanila. Mayroon daw silang bahay kung saan talagang makakapagpahinga ako. Binili na rin noon ni Isabel, gamit ang sarili niyang pera, ang mga gamot kong nireseta ng doktor. May pagdududa man ako sa kanila dahil noon ko lang sila nakilala ay sumama pa rin ako sa kanila dahil nga ang totoo ay hindi naman talaga ako handang umuwi. Hindi ako handang humarap sa pamilya ko sa ganung kalagayan ko. Kaya sumama ako kina Nanay Celia. Isang mahabang biyahe yon sa pamamagitan ng tricycle na inarkila ni Isabel. Ilang barangay ang dinaanan namin bago ito huminto sa gilid ng kalsadang hindi sementado. Nilakad namin ang isang kubong nasa gitna ng pinag-anihan ng mais. Hindi ko alam ang lugar na yon, ngunit iniwasan kong magduda sa dalawang kasama ko. Hanggang sa narating namin ang isang bahay, maliit lang ito, at ito'y nasa pagitan ng dalawang malalaking puno ng mangga. Kubo lang ito kung tutuusin. Mas malaki lamang sa kubo siguro, pero may mga dingding. May mga bintana. May mga hayop, manok, pabo, pato na noon ay nanginginain sa tabi ng poso. Masarap nga ang simoy ng hangin doon na talagang perpektong lugar yun para makapagpahinga. Pero hindi ko maiwasang magduda pa rin kina Nanay Celia at Isabel. Hindi ko sila kilala at natural lang sa akin na magtaka kung bakit ganun na lamang sila kabait sa akin. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the
light. From a distance there is harmony, and it echoes through the land. It's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice of every man. Umalis si Isabel, ngunit pagbalik niya ay may mga dala na siyang mga gamit, unan, kumot, groceries. Si Nanay Celia naman ang umalis nung dumating si Isabel. Kaming dalawa ni Isabel ang naiwan sa maliit na bahay. Doon kami natulog, dadalawa lang kami. At iisipin mong nasa gitna yon ng maisan. Ayon sa kanyang kwento, ulila na sila sa ama. Sa bayan nakatira ang ibang mga kapatid niya. Meron silang tindahan sa bayan at malapit yon sa lugar kung saan ako nahilo. May dalang bateryang radyo si Isabel noon. Wala kasing kuryente doon. Maaga akong inantok noon dahil daw sa gamot ko at sa sobrang katahimikan din ng paligid. Kung ibang babae siguro matatakot sa lugar na yon na isang babae din lang ang kasama. Pero ako wala akong nararamdamang takot. Ano ba naman kasing dapat kong ikatakot? Wala naman nang kakwenta-kwenta ang buhay ko. Sandali lang akong naluha bago ako makatulog, pero dahil yon sa matinding antok, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makapag-emote ng matagal. Kaso nagising ako ng madaling araw dahil sa kaluskos sa labas. Ramdam kong may tao. Kinapa ko si Isabel sa tabi ko, nandun naman siya. Nakiramdam na lang ako. Sa isip-isip ko kung mamamatay tao ang taong yun na nasa labas, titiyakin kong ako ang mamamatay at hindi si Isabel. At least naging bayani pa ako sa pagtatanggol sa aking kapwa. Napakinabangan pa ng iba ang walang kwenta kong buhay. Narinig ko ang mga yabag ng taong tumalilis palayo ng kubo. Wala nung oras na yun na hindi na ako nakatulog. Hindi ko alam kung anong oras na noon dahil wala akong relo, wala din akong cellphone. Nagising na rin noon si Isabel. Sabi niya 4:00 pa lang daw. Sinabi ko sa kanya na may tao kanina, pero ang sagot niya, guni-guni ko lang daw yon. Nagkape kami ni Isabel at saka siya masayang nagkwento tungkol sa panaginip niya. Napanaginipan daw niya si Ryan, ang kanyang boyfriend. Marami siyang kwento, ngunit halos wala akong naintindihan dahil tinangay ang isip ko ng alaala ni Eder. Si Eder na boyfriend ko, nakahanda nang pakasalan ako. Pero dahil sa nangyari, iniwan niya ako. 8:00 ng umaga dumating si Nanay Celia. Si Isabel naman ang umalis. Siya naman daw ang tatao sa tindahan nila sa bayan, malapit sa lugar kung saan ako nawalan ng malay. May maliit silang pwesto doon. Maghapon kong kasama si Nanay Celia at noong sumapit ang 4:00 ng hapon, dumating naman ulit si Isabel kasama ang kapatid nilang Binatilyo na umalis din kasama naman si Nanay Celia. Ganun lagi, araw-araw. Palitan lang si Nanay Celia at Isabel sa pagsama sa akin sa kubo. 8 araw na ganun. Yung pang-8 araw, mas maagang nagising si Isabel sa akin.
At ang sabi niya, iiwan na kita, Ate Tina. Okay lang, Isabel. Pakiramdam ko nga, nakakaabala na akong masyado sa inyo eh. Ate Tina, matagal ulit kaming hindi makakadalaw sa'yo. Pero ano? May makakasama kang iba dito. Kapatid ko rin. Sino? Basta darating siya mamaya. Sa totoo lang siya talaga ang nakakita sa'yo nung nawalan ka ng malay sa bayan. Kami lang ang pinakiusapan niyang magdala sa'yo sa doktor. Sino nga siya? Nakangiting tanong ko kay Isabel. Makikilala mo siya mamaya. Darating siya dito. Mabait siya, Ate Tina. O sige na nga. Masyado mo akong sinususpense. Nakatawang sabi ko pero halatang hindi kayang ngumiti ni Isabel sa akin at doon ako nagkaroon ng pagdududa. Actually, natatakot na rin ako noon. Nagawa kong sulyapan ang bag ko noon at balak kong umalis na rin bago pa dumating ang sinasabi niyang kapatid niya. Bigla na lang akong kinutuban kasi ng masama. Nagkaroon ako ng pagdududa na baka kako matapos ng 8 araw nilang pag-aalaga sa akin ay may kapalit palang lahat ng iyon. Kaya lang naisip ko rin, ano bang dapat kong ikatakot? Natatakot ba akong mamatay? Bakit? Di ba't wala namang kwenta ang buhay ko? So hindi ako umalis ng kubo. Naghintay ako ng maghapon sa pagdating ng sinasabi ni Isabel na kapatid niyang makakasama ko sa bahay. Nagluto pa nga ako ng hapunan para sa 2 tao. Madilim na nung makaramdam ako ng kaluskos ng tao sa labas. Wala man lang kasing aso na siya sanang tatahol. Matama akong nakatingin sa pintuan upang makita ko kung sino mang bubungad. Inilapit ko rin ang lampara sa pintuan, inilagay ko doon upang kaagad mailawan kung sino mang papasok. Base sa narinig kong kaluskos niya ay papasok na siya ng pinto. Pigil ang aking hininga nung makita ko ang kalahati ng katawan niya. Lalaki. Napatayo ako sa kinauupuan ko nang sa wakas ay makita ko siya. Pero kasunod noon ay ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko at mabilis kong dinampot ang itak sa tabi ng lutuan. Sabay sugod sa kanya at sabi ko, papatayin kita. Sigaw ko pero hindi man lang siya gumalaw sa kinatatayuan niya. Si Inigo, ang lalaking gumahasa sa akin. Ni hindi ko nagawang iamba sa kanya ang itak na hawak ko. Umiyak ako ng umiyak sa harap niya kasabay ng mga salitang puro mura at sumpa, ngunit nanatili siyang nakatayo at walang imik doon. Nakinig siya sa lahat ng sinabi ko hanggang sa mapagod ako sa kakaiyak at kasasalita. Siya'y nakinig lang na natiling walang imik. Nung tumahimik ako'y naramdaman ko siyang humakbang palabas, ngunit huminto siya sa pintuan at nagsalita. Nasa labas lang ako. Babantayan kita. Noon ay nahiga na ako pero sa tabi ko, nandun ang itak. Hindi ko magawang makatulog noon dahil naging abala ang isipan ko.
Noon na nasagot ang katanungan ko kung bakit ganun na lang ang ginawang pagtulong sa akin ni na Isabel at Nanay Celia. Ayon kay Isabel, si Inigo daw ang nakakita sa akin nung mawalan ako ng malay. Bakit pa niya ako tinulungan? Noon ay nasa ibabaw ng malaki kong tiyan ang kanang palad ko. Hanggang noon ay hindi ko alam kung kanino ang batang isisilang ko. Kung maisisilang ko nga ito. Isang dahilan kung bakit hindi ko itinuloy ang paglaglag sa bata ay dahil sa idea na baka si Eder ang ama nito. Si Eder kasi ang nauna sa akin. Pero kung tiyak ko lang na si Inigo ang nakabuntis sa akin, siguro nagkasala na ako sa Diyos. Baka nailaglag ko na noon pa ang bata sa sinapupunan ko. January 17, 2006, nung isugod ako ni Inigo sa ospital dahil humilad ng husto ang tiyan ko. Parang kay gaan ko lang noon sa paraan ng pagbuhat sa akin ni Inigo mula sa kubo papuntang kalsada. Tumatakbo pa siya habang buhat-buhat niya ako sa pagitan ng mga matataas na puno ng mais. Buo na ang pasya ko noon. Buong-buo na ang desisyon ko. Kung lalaki ang magiging anak ko, iiwan ko ito sa kanya. Yun ang magiging huling parusa ko sa kanya. Ang ipatong sa balikat niya ang responsibilidad na palakihin ng bata. Kung babae naman, isasama ko siya sa aking pag-alis. Yun ang plano ko. Manganganak lang ako, magpapagaling, tsaka ako aalis. Uuwi ako sandali sa mga magulang ko, pero lalayo din ako at magsisimula ulit ng panibagong buhay. Sa ospital kung saan ako dinala ni Inigo, ay nagdesisyon ng doktor na isesaryan ako dahil daw sa mga senyales na hindi ko kakayanin ang normal delivery. Napakatapang ko noon. Habang nakikita kong aligaga at litong-lito si Inigo na parabang takot na takot, ako naman ay napakatapang. Kayo nang bahala kung ano sa tingin nyo ang tama. Ganito kasimple ang salita ko sa doktor nung sabihin niya sa akin na kailangan nila akong cesarean. Sa delivery room matapos akong turukan ng pampatulog, ay nakaramdam ako ng saya. Sa isip ko kasi, iyon na ang huling parte ng nakakainip na bahagi ng aking buhay. Lalaki ang batang isinilang ko. At si Inigo ang hinayaan kong magbigay ng pangalan. Angelito ang ipinangalan niya. Sa isip ko, paanong naisip ng isang demonyo ang ganong kagandang pangalan? Maputi ang anak ko,
maputing-maputi. Lagi kong pinagmamasdan ang mukha niya mula po nung isilang ko siya dahil gusto kong makakita ng palatandaan kay Eder ang bata. Ngunit wala akong makitang pagkakahawig niya kay Eder noon. Palibhasa nga, baby pa kasi. Ang kanyang mga mata, parang hawig sa mga mata ni Inigo. Pero sa kabuuan, hawig sa akin. Kutis pa lang, haltang sa akin niya namana ang kaputian niya. Pero lalaki nga ito. At kailangan kong ituloy ang aking plano. Iiwan ko siya kay Inigo. Noon ko pa yun sinabi sa kanya. Pag nanganak ako, iiwan ko sa iyo ang bata. Ibenta mo, ipaampun mo, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Napalingon lang sa akin si Inigo noon. Mula nung dumating o magpakita siya sa kubo, naging sunod-sunuran siya sa lahat ng gusto ko. Nung una sa labas ng kubo siya natutulog, sa ibabaw o sa ibabaw ng paragos o patoki. Naawa lang ako nung sumapit ang Disyembre. Inutusan ko siyang sa loob ng kubo na rin matulog, pero hindi sa katre kung saan ako humihiga. Hindi niya ako kinakausap. Sumasagot lang siya sa mga tanong ko. Para siyang tanga lang, parang aso na sunod-sunod lang sa kung anong iutos ko sa kanya. Katiwala siya sa maisang yon ng kanyang uncle na nasa Maynila. Si Isabel ay kapatid lang niya sa ama o sa ina. Dati daw ay may galit sa Inigo kay Nanay Celia at matagal itong hindi nagpakita sa kanya. Bigla na lang daw itong dumating noon at noon na rin ibinigay sa kanya ang maisan na siyang pangangasiwaan niya. 27 si Inigo noong 22 ako. Pero kay Isabel ko lang nalaman ang kanyang edad. Nung una nagtanim din ako ng galit kina Isabel at Nanay Celia. Pero dahil sa kabaitan nila, nawala ang damdaming yon. Mababait sila at ganun din si Inigo. Actually, napakabait ni Inigo pero nasusuklam ako sa kanya. Kahit araw-araw kaming magkasama, kahit anino pa lang niya ang nakita ko'y nasusuklam na ako. Dati sabi ko sa sarili ko, kapag 5 months na si Angelito, iiwan ko na siya kay Inigo. Tinesting kong gawin yon. Umalis ako sandali pero nagpunta lang ako kina Fatima. 2 araw lang ang plano kong pag-iwan sa anak ko kay Inigo. Titingnan ko lang kung anong mangyayari. Kapag okay, tutuluyan ko ng iwanan ng bata sa kanya. Hindi ako welcome kina Fatima. Araw ng Linggo nung dumating ako sa barangay nila, tandang-tanda ko yon dahil halos lahat ng bahay ay nakikinig sa programa mo, Papa Bono. May 2 kotse sa harap ng bahay ni na Fatima noon at hula ko'y may mga bisita sila. Lalo ding gumanda ang bahay nila. 1 taon at 4 na buwan kaming hindi nagkita ni Fatima at siya lang ang nag-iisang kaibigan ko dito. Sa kanya lang ako pwedeng magkwento ng mga totoong nangyari sa buhay ko.
pwede kong ikwento sa kanya ang lalaking nang rape sa akin na noon ay alila ko na, alipin. Pero matapos akong makita ni Fatima sa harap na lang ng kanilang pintuan, ay niwala siyang kangiti-ngiti sa akin. Bakit ka nandito? Ganito ang tanong niya. Hindi ako nakasagot kaagad at napalis na rin ang ngiti sa labi ko. Mangungumusta lang ako, sabi ko. Okay lang ako. Pero Fatima, kung pwede, sa ibang araw ko nalang dumalaw. Hindi kasi kita maasikaso ngayon. Malaki ang pagtataka sa isipan ko kung bakit ganun na ang naging pakita o pagtrato sa akin ni Fatima. Umalis ako at nadaanan ko rin ang bahay ni Eder. Walang pinagbago sa bahay nila. May parang kung ano sa aking nagtutulak na bumaba at hanapin siya. Pero hindi ko yan ginawa. Hindi ko siya nakita pero nakatinim sa isipan ko na balang araw. Magkikita kami. At haharapin ko siya. Umuwi ako dito at magtatakip silim na nung makarating ako sa harap ng kubo pero natigilan ako nang marinig kong kumakanta si Inigo. English pa nga ang kanta niya. Yung kantang Reaching Out ni Gary Valenciano. Marunong pala siyang kumanta at maganda rin ang bigkas niya ng bawat salitang English sa kantang yon. Dinahan-dahan kong lumapit sa pintuan ng kubo kaya't narinig ko pa ang mga salita niya. Kinakausap niya si Baby. Tulog ka na anak. Para mabilis kang lumaki. At paglaki mo, pag-aaralin kita. Ano bang gusto mong maging? Engineer? Doktor? Abogado? Kahit ano yan. Kakayanin ni Papa. Basta maging mabait ka lang. Tsaka huwag kang gagaya sa akin. Must I do to make you understand? You mean everything to me. Don't have the strength to say, give this heart of mine a chance. And maybe then you will see. And I'll do anything that you tell me. I'll be there if you need me. Reaching out to you, do you feel it too? Loving you is all I wanna do. I'm completely sure I never felt this way before. When I smile, you know that there is something more. Ang narinig kong mga salitang yan kay Inigo ay isang kumpirmasyon na pwede ko talagang iwanan sa kanya ang bata. Maliban sa kanya, alam kong hindi rin siya pababayaan ni Nanay Celia at ni Isabel. Mahal nila ang bata kahit hindi sila sigurado kung kay Eder nga ito. May isang hapon na may dalawang lalaking dumating at nakiinom sa poso. Nagsisibak ng kahoy si Inigo noon kaya ako ang kinausap ng dalawang lalaki na nakiinom o nakainom pala dahil galing sila sa picnic sa ilog. Mga bastos sila. Nagsasalita sila ng ibanag, tsaka nagngingitian, tsaka titingin sa akin, tsaka mag-aapir. Nagulat na lang ako nang sumigaw bigla si Inigo, tsaka galit niyang sinugod ang dalawa.
Tsaka niya pinagsusuntok ang mga ito. Sandali akong humanga sa galing ni Inigo sa suntukan. Kahit dalawa ang kalaban niya, di man lang nakapuntos ang mga ito sa kanya. Nagtakbuhan na lang sila nung maramdaman nilang hindi sila lulubayan ni Inigo. Kaso yung nahuling tumakbo ay sumigaw pa kasi kay Inigo. Kaya hinabol pa siya ni Inigo at saka pinaggugulpi ulit. Noon ko na sinigawan si Inigo kaya siya tumigil. Iniwan niya ang lalaki at saka bumalik sa kubo. Bakit mo ba sila ginulpi? Tanong ko. Binabastos ka na, hindi mo pa alam. Sagot niya. Ibanag nga kasi, kaya hindi ko naiintindihan. Pero hindi ba sila dapat ginanon? Sabi ko pero hindi siya umimik. Nakita kong kinuha niya ang alkohol tsaka niya ibinuhos yon sa sugat sa kanyang kamao. Sa lakas yata ng mga suntok niya, nasugatan ang kamao niya. Kaya lang noon ay hindi pa ako tapos sa panggigigil ko sa kanya. Kaya't pinagalitan ko pa. Nasaan ba ang utak mo? Hindi ka nag-iisip? Paano kung napatay mo yung lalaking yon? Eh di nakulong ka. Mabubulok ka sa bilangguan. Eri, kulong nila ako. Ano ka mo? Noon pa naman ako dapat nakulong, di ba? Kaya ayos lang kung makulong na ako. Reaching out to you, do you feel it too? Loving you is all I wanna do. I'm completely sure I've never felt this way before. When I smile, you know that there is something more. Madaling araw pa lang ay umalis na si Inigo noong January 17, 2007. Unang birthday ni Angelito yon. Pagbalik niya ay kasama niya sina Isabel at dalawang kapatid pa nila. Marami silang dalang mga groceries, may cake pa at mga lobo. Nagluto sila. Nagkatay si Inigo ng 2 manok at 1 pato, maliban sa 4 na kilong baboy na binili na sa bayan. Habang abala sila sa pagluluto, ako, gaya ng dati, prinsesa. Ganun ako mula nung dumating si Inigo. Ultimo panty ko, siya ang naglalaba. Bago siya lumusong sa maisan, bago magtrabaho, nagluluto muna siya, naglalaba, naglilinis sa kubo at sa paligid. Ako Donya sa maliit na bahay. Pero tinapos ko ang lahat ng iyon nung sumunod na araw matapos ng first birthday ni Angelito. Malinaw na kay Inigo ang ibig sabihin ng pag-impake ko ng mga gamit ko. Nakatingin lang siya habang nag-iimpake ako. Kinabukasan matapos akong maligo at magbihis, tulog pa si Angelito. Naghahanda naman si Inigo ng almusal. Kinuha ko ang wallet ko. Mayroon itong mahigit 50,000 pesos na laman. Kita yun ni Inigo sa maisan. Yun ang naging parte niya nung nakaraang anihan. Kumuha lang ako ng 20,000. Yung iba iniwan ko sa kanya para may panggastos siya kay Angelito. Kain ka muna. Narinig kong sabi niya nung bitbitin ko na ang bag ko. May parang kung anong damdamin sa akin na hindi ko gusto. Yung pakiramdam na parang humihina ang pagkatao ko. Kaya sabi ko, sige, sabay tayong kumain. Sabi ko. Napatingin siya sa akin. First time kasing mangyari yun na magkasabay kaming kakain. Kaya lang unang subo ko pa lang ay nawalan na ako ng gana matapos kong makitang may luha na pumatak mula sa mata ni Inigo. Tumayo na ako. Pag sabi ko, kumain ka mag-isa mo. Aalis na ikaw. Ikaw nang bahala sa bata.
Sabi ko, tsaka ko hinablot ang bag ko at lumakad na ako palayo ng kubo. Medyo madilim pa noon at malamig ang simoy ng hangin. Nawalan ako ng gana nang makita kong lumuha si Inigo. Pero habang naglalakad ako palay sa kubo, ay may mga luhang hindi ko rin napigilang umagos mula sa mga mata ko. Lumuluha pa rin ako noon habang marahan ang paghakbang ko palay sa kubo. Malapit na ako sa kalsada nang marinig ko ang pagtawag ni Inigo sa pangalan ko. Parang nakaramdam ako ng pagluwag sa dibdib ko dahil sa ideya na parang pipigilan niya ako at parang gusto ko yun. Kaya hinintay ko siya. Hinihingal siya nung maabutan niya ako, ngunit alam kong hindi niya ako hinabol para pigilan. Hindi niya ako hinabol para pigilan matapos kong makitang hawak niya ang pera. Idagdag mo to sa baon mo. Sabi niya sabay abot niya ng ilang pirasong tig-1,000. Ingat ka. Narinig kong sabi niya bago siya tumakbo ulit pabalik ng kubo. Noon ay muli akong napaluha. 10,000. 30,000 na ang nasa akin at mahigit 20,000 na lang ang allowance nila. Ibinulsa ko yon at nagpatuloy ako sa paglalakad. Hanggang sa dumaan ng isang tricycle, sumakay ako. Sa bayan, sumakay ako ng bus pa Maynila. Sa Maynila, tinungo ko ang pier. Sumakay ako ng barko papuntang Cebu. Ilang araw na sakayan, ilang araw na biyahe. Pero hindi ako natuyuan ng luha dahil ang totoo, sa kabila ng pagtitigas-tigasan at paggagalit-galitan ko sa mundo, ay nalulusaw ang puso ko. Dahil sa pag-iwan ko sa anak ko. Gusto kong magsisi. Pero mas ginusto kong magpakatapang. Kaya matapos ang pagluha, pinilit kong harapin ang buhay para sa isang bagong simula. Dalaga pa ako. Walang nakakaalam na nanganak na ako. Yun ang para sa akin ang bagong buhay. Alam ko lang ang pangalan ng barangay ni Papa sa Cebu pero first time kong pumunta doon. Nagpahanda si Papa noon. Malaking handaan dahil inisip daw nilang napahamak ako at akala nila ay hindi na ako makakabalik pa. Barangay captain na si Papa noon at si Mama ay presidente ng mga kooperatibang itinayo ni Papa sa barangay. Mayroon silang paggawaan ng mga bag at accessories na yari sa water lily. Mayroon silang paggawaan ng steel windows at steel trusses. Mayroon silang malaking grocery store na pagmamay-ari din ng kooperatiba at patahian. Maraming trabahador at buong barangay ay tumitingila sa aking ama bilang kanilang leader. Ipinagpatuloy din ni Papa ang pagiging makadiyos niya.
Ayon sa kapatid ko, si Papa din ang nagpa-renovate ng kapilya, kaya ito lumaki at gumanda. At linggo-linggo ay buong pamilya ang nagsisimba. Punong-puno ang kapilya, pati sa labas ay may mga tao pa. Kitang-kita ko ang pagkakaisa ng mga tao dahil kay Papa. Sa mga gawain man, maging sa pagsisimba. Mabuting tao ang aking ama. Pero wala siyang alam kung anong klaseng anak ang dumating sa bahay niya. Pinili kong ilihim sa kanila ang lahat, ngunit napapansin din nila ang mga kilos ko. Ilang beses na nila akong tinanong kung anong problema ko dahil marami daw pagkakataong nakikita nila akong tahimik at parang kay lalim ang iniisip. Lahat naman ng alibay nagamit ko na para lang mapagtakpan ang katotohanan sa aking nakaraan. 1 taon at 8 buwan ko sa Cebu noong dumating naman sa buhay ko si Wilmer. Anak ng negosyanteng umaangkat ng mga dry goods na produkto ng kooperatiba na noon ay ako naman ang nagmamanage. Gwapo si Wilmer at may kaya. Nagustuhan niya ako at di nagtagal ay nanligaw na siya. Botong-boto ang mga magulang ko sa kanya. Wala akong damdamin para kay Wilmer, pero ayoko nang dagdagan pa ang pagtataka sa isipan ng mga magulang ko, kaya't kunwari ay sinagot ko na si Wilmer. Ipinalagay ko na rin makakatulong siya ng malaki para tuluyan ko ng matalikuran ang sama ng aking nakaraan. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength. Dumaan pa ang maraming taon. Ilang beses nang nagmungkahi ng kasal si Wilmer, ngunit dinadaan ko siya sa pagtangging may ngiti. Sinasabi kong hindi pa ako handa sa buhay, may asawa, kahit na noon ay 27 years old na ako at siya ay 32 na. Alam kong nakakaramdam na siya at alam kong siya din ang nagsabi sa aking ama ang madalas kong pagtanggi sa kanyang alok na kasal. Ano bang problema mo kay Wilmer? Bakit hindi mo siya pakasalan? Mag-6 na taon mo na siyang nobyo. Ganito ang sita sa akin ni Papa noon. Katabi rin niya si Mama sa upuan. Mayroon ka bang hindi sinasabi sa amin? Tanong ni Mama. Noon ay tinitigan ko sila pero hindi ko napigil ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. Dahil yun sa ideyang parang yun na. Yun na ang tamang pagkakataong ipagtapat ko sa kanila ang katotohanan. At yun nga ang ginawa ko. Pero yung akala ko na maaawa sa akin si Papa, akala ko yayakapin niya ako, kaaawaan. Nagkamali ako. Naglabas siya ng pera
Ipinagtabuyan niya akong ayusin ang buhay ko. Sabi pa niya hindi ko raw pwedeng talikuran ng batang nagmula sa sinapupunan ko. Si Mama ang nagsabi ng totoong motibo ni Papa kung bakit niya ako inutusang umalis. Ayaw ni Papa na masira ang kanyang napakaganda at napakadalisay na imahe sa mga tao dahil sa akin. Sinunod ko sila at bumalik na ako dito matapos ng 6 na taon na pagkawala. Nadatnan ko dito ang dating kubo, maliit na bungalow na, konkreto na, may kuryente na, at may batang lalaking naglalaro ng mag-isa sa ilalim ng puno. Angelito, mahinang tawag ko sa kanya pero hindi niya ako narinig. Sa pinto ng kusina ay may babaeng lumabas. Babaeng buntis. At matama itong nakatingin sa akin. Mama, narinig kong sambit ni Angelito pero hindi sa akin nakatingin kundi sa babae sa may pintuan. Patakbong lumapit si Angelino. Patakbong lumapit si Angelito at sa mukha niya'y nakita ko ang mukha ni Eder. At noon ako nakatiyak na si Angelito ay anak ni Eder. Ate Tina, narinig kong tawag ng babae sa akin kasabay ng masayang paghakbang upang lapitan ako. Isabel, sambit ko. Ako nga, hindi mo na ako kilala, sabi niya. Noon ay bigla ding nagluwag ang loob ko dahil ang babaeng buntis pala ay si Isabel. Nag-asawa na kasi ako, ate, at ito, buntis na kaya tumaba at bumangit na ako ng husto. Sabi pa niya habang nakahawak sa 2 kamay ko. Ay anak-anak, eto ang mama mo. Masayang sabi niya kay Angelito na noon ay nakatingala sa amin. Gustong umago sa mga luha ko noon habang nakatitig sa napaka-cute na mukha ng anak ko na iniwan ko ng 6 na taon. Nakatitig siya sa akin. Nakatitig din sa akin si Isabel at parang naghihintay sa gagawin ko. Yayakapin ko ba ang anak kong minsan ko nang tinalikuran? Kumusta ka po? Narinig kong tanong ni Angelito. Okay naman ako. Ikaw? Okay din po ako. At masaya po ako kasi dumating ka na. Ayon kay Isabela, hindi pa raw nabibinyagan si Angelito dahil umasa daw talaga silang darating ako. Wala daw kasing ina na talagang tatalikuran ng kanyang anak. Nung una halatang medyo asiwa sa akin ang anak ko pero isa lang ang nasa isip ko noon. Hindi ko na siya iiwanan pa. Dadalhin ko na siya sa aking pag-alis. Napaka-cute at napaka-bibo ni Angelito. Si Inigo na talaga ang kinilala niyang ama, ngunit nagpipigil lang ako. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi si Inigo ang ama niya. Masyado namang halata
Sa mukha ng anak ko na si Eder ang naging kahawig niya, halos kutis lang ang nakuha niya sa akin. Noong bago magtakip silim, dumating si Inigo. Mabilis na tumakbo si Angelito upang salubungin siya. "Lasing ka na naman," narinig kong sabi ni Inigo. O sabi ni Angelito kay Inigo. Tinangka siyang yakapin ni Inigo pero itinulak siya ng bata. "Lagi ka na lang umiinom," narinig ko pang sigaw ng bata. Noon ay napatayo si Inigo nung makita niya ako. Sandali lang niya akong tinitigan. Pagkatapos nun ay humakbang na siya palayo. "Galit ka pa ba sa kanya, Ate Tina?" narinig kong tanong ni Isabel. Tinitigan ko rin siya at ang sagot ko sa kanya, "Ikaw ang gahasain ng isang lalaki. Tapos tatanungin ka kung galit ka sa kanya. Anong isasagot mo, Isabel?" Mungkahin ni Isabel na pabinyagan na sa Angelito. Kaya lang naisip kong hahanapin nila kung sino ang mga magulang ng bata. Sabagay pwede rin namang isunod lang sa apelyedo ko. Kaya lang bigla ko nalang naisip si Eder at kasunod noon ay naramdaman kong parang may humila sa akin para puntahan si Eder. Actually, nangarap din akong sana binata pa si Eder at sana nabura na sa isipan niya ang nangyari at baka pwedeng maging kami ulit, lalo na't may anak siya sa akin. Pinuntahan ko si Eder at sobra ang pagkagulat sa mukha niya nung makita niya ako sa harap ng kanilang pintuan. Wala pang salitang lumabas sa bibig niya nang sumulpot naman ang mama niya, nakabihis, halatang aalis, at may dalang mga invitation. Nagulat ang mama ni Eder nang makita ako. Pero napako ang mga mata ko sa hawak niyang wedding invitation. Valdez de Guzman, nuptial ang nabasa ko. Napatingin ako kay Eder noon, pero napansin kong inabot sa akin ng mama niya ang isang invitation at doon ay nakita ko ang mga litrato nila sa ibabaw ng invitation. Litrato ni Eder at saka ni Fatima. Ikakasal ka kay Fatima? Nagawa kong itanong yon nung makalis na ang mama ni Eder. Hindi siya sumagot. Dinukot niya ang cellphone niya at mayroon siyang tinawagan. "Punta ka dito sa bahay. May bisita tayo." Iyon ang narinig kong sinabi niya sa tinawagan niya. Pagkatapos nun ay pumasok siya sa kusina at paglabas niya ay may dala siyang isang baso ng juice. Noon ay nakapako ang mga mata ko sa mga litrato ni Eder noong maliit pa siya. Nakakwadro ang mga ito sa dingding at nakikita ko sa mga litratong yun ang mukha ng anak kong si Angelito. High school pa lang kami nung maging kami ni Fatima. Nung college na kami, nag-break kami. Pero nag-decide kaming maging best friends na lang. Noon naman kita nakilala. At kahit tayo na noon na hindi mo alam na naging kami ni Fatima. Nag-abroad ako at pagbalik ko, naging kami ulit ni Fatima. Ganito ang panimulang kwento ni Eder. Siya namang dating ni Fatima na talagang nagulat nang makita niya ako. "Bakit ka nandito?" tanong sa akin ni Fatima sabay upo sa tabi ni Eder. Mataas ang kilay ni Fatima noon, bagay na ikinairita ko ng bahagya.
Anong kailangan mo, Tina? Bakit ka nandito? Madiing tanong ulit ni Fatima. Noon ay sinagot ko na siya. Nandito ako para maghabol. Maghabol? Anong hahabulin mo, Tina? Ikakasal na kami ni Eder at buntis na ako. Buntis ka? Pues Fatima, para malaman mo, may anak kami ni Eder. Anak? Anak niyo ni Eder? Baka naman anak niyo nung niinigo na ng gahasa sa'yo. Malakas niyang sabi. Pero kumalma ako at kinuha ko ang cellphone ko at inopen ko ang mga pictures ni Angelito. Eto, tingnan niyo. At sabihin niyo sa akin kung hindi kamukha ng anak ko ang mga litratong nandyan sa dingding na yan. Sabi ko sabay turo sa mga litrato ni Eder sa dingding. Si Eder ang kumuha ng cellphone ko at halata sa kanyang mukha ang pagkagulat. Nasa 10 ang pictures ni Angelito doon at alam kong pinagmasdan lahat yun ni Eder. Pagkatapos ay tumitig siya sa akin at namumula ang mga mata niya. Nasaan siya, Tina? Tanong sa akin ni Eder. Nandun siya. At sabik na sabik siya sa magmamahal ng isang ama, Eder. Sabi ko, pero mabilis naman ang naging reaksyon ni Fatima. Hindi totoo yan. Umalis ka dito, Tina, at huwag mo kaming guluhin. Noon ay tumayo ako pero napansin kong bino-bluetooth ni Eder ang mga litrato ni Angelito sa cellphone niya. Kaso inagaw ko sa kanya ang cellphone ko. Teka, isa na lang, sabi niya pero hindi ko siya pinakinggan. Alam ko naman kasing nakakuha na siya ng ilan sa mga pictures ng anak ko. Umalis ka na, Tina. Huwag mo na kaming guguluhin dahil kung hindi, ibubunyag ko sa lahat ng tao ang nangyari sa'yo. Ganito ang desperadang banat sa akin ni Fatima, pero nginitian ko lang siya. Sabi ko sa kanya, "Oo, aalis ako, Fatima. Pero babalik ako. Bukas o sa makalawa. Isasama ko ang anak namin ni Eder at baka sa korte na lang tayo magkita-kita." Alam kong may laban ako sa kanila. Lalo na't kitang-kita ko kung paano na-touch si Eder sa mga litrato ng anak niya. Maluwag ang ngiti kong humakbang palabas ng bakuran ni na Eder, pero bago pa ako makalabas ng tuluyan ay narinig ko ang pagtawag ni Eder sa pangalan ko. Patakbo siyang lumapit sa akin at ang sabi niya, "Tina, mag-usap tayo. Ano bang gusto mong mangyari?" Sinabi ko na sa'yo, Eder. Kailangan ni Angelito ng ama. Angelito? Oo, Angelito ang pangalan ng anak mo. Kaya lang, ikakasal na kami ni Fatima. Ikakasal pa lang, Eder, hindi pa kasal. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Wala akong ibang lalaking minahal kundi ikaw. Kahit naghahasa ako, alam mo na ikaw ang nakauna sa akin. Sige. Gagawin ko ang lahat para hindi matuloy ang kasal namin ni Fatima. Mahal pa rin kita, Tina. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan kayo ng anak natin. Pupuntahan ko kayo. Pupunta tayo sa malayo. Magsasama-sama tayo. Magsisimula ulit tayo. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away.
Tinangay ng malalim na isipin ang isipan ko habang nasa biyahe ako pa uwi. Mula sa kalsada, sa pagitan ng mga puno ng mais ay naging napakabagal na mga hakbang ko papunta sa bahay ni Inigo, kung saan alam kong kanina pa naghihintay sa akin ang aking anak. Hindi ako makapagdesisyon. Mahirap. Sinadya kong bagalan ang bawat hakbang ko para sana pagdating ko sa bahay ni Inigo ay alam ko na ang gagawin ko. Kung kukunin ko si Angelito at isasama o sasama kami kay Eder. Bigla lang may kumaluskos sa gilid sa mga puno ng mais at paglingin ko, nakita ko si Inigo. Agad bumalik sa alaala ko ang pangyayaring yun nung gahasain niya ako. Ano? Anong gagawin mo? Gagahasain mo ulit ako? Ganito ang lumabas sa mga labi ko sanhin ng pagkabigla ko. Marahan siyang lumapit sa akin. Sa totoo lang may itsura si Inigo. Maamo ang kanyang mukha na nasunog lang ng araw dahil sa katatrabaho sa maisan. Inaabangan lang kita. Delikado na dito ngayon, sabi niya tsaka lumakad papuntang bahay. Nilagpasan niya ako. Kukunin ko na si Angelito, sabi ko. Napahinto siya sa baghakbang pero hindi lumingon. Sasama na kami sa totoong ama niya, sabi ko. Sabay hakbang para matitigan ko ang kanyang mukha at nang makita ko ang magiging reaksyon niya. Ano? Ano, Inigo? Nagulat ka, di ba? Nagulat ka dahil nalaman mong hindi ikaw ang tunay niyang ama. Akala mo ba nagbunga ang panggagahasa mo sa akin noon? Akala mo anak mo si Inigo? Hindi, Tina. Alam kong hindi ko anak si Inigo dahil nung gahasain kita, hindi naman ako nilabasan dahil labag sa loob ko ang ginagawa ko. Ganon? Eh bakit mo inalagaan si Angelito kung alam mo palang hindi mo siya anak? Dahil anak mo siya, Tina. Dahil lahat ng mahalaga sa'yo, mahalaga din sa akin. Nung gabi na ginahasa kita, tumakbo ako. Nagpunta ako sa presinto para isuko ang sarili ko sa pulis. Sabi nila, wala naman daw complainant. Sinabi ko ang pangalan mo. Nagpunta sila sa baryo, kinabukasan, nakausap daw nila si Fatima pero sabi daw ni Fatima, walang ganong nangyari. At umuwi ka na raw sa Maynila. Pinagtawanan ako ng mga pulis. Sinabi nilang baliw ako. Yun ang kauna-unahang marinig kong magsalita ng mahaba si Inigo sa harap ko, kapuso. Kaya't nagdesisyon ako makinig. Minsan lang ako nangarap sa buhay ko. Sabi ng tatay ko noon, mag-aral ako. Maging professional. Nakaabot ako ng 3rd year college. May isang babae akong minahal ng sobra, pero iniwan niya ako at pinagpalit niya sa iba. Noon ako nawalan ng ganang mabuhay at mangarap. Pero muli ako nangarap na makilala kita.
Kaya lang nung makilala kita, masyado akong alangan sa'yo. Kasi tauhan lang ako sa bodega ng mais. Wala akong panama kay Eder na isang professional. Nung magkita tayo sa paradahan ng tricycle at wala kang maupuan, ibinigay ko ang pwesto ko sa'yo, pero sa totoo lang, Tina, kung may kakayahan lang akong bumili ng helicopter para may masakyan kapag uwi, gagawin ko. Dahil noon, ikaw na ang pangarap ko. Pangarap na alam kong malabong matupad, lalo na't alam kong pagmamay-ari ka na ni Eder. Bigo na naman ako at ayoko nang mabigo, kaya ko naisipang sundan ka kahit saan ka magpunta. At bigla na lang na demonyo ang isipan ko nung makita kitang nag-iisa sa maisan. Noon, Kapuso, bigla na lang nagliyab ang kalooban ko sa pagpapaalala ulit ni Inigo sa pangyayaring yon. Isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa mukha niya, isa pang sampal hanggang sa maramdaman ko ang paghapdi ng palad ko dahil sa malalakas na sampal na yon na ibinigay ko sa mukha niya. Pero pagkatapos nun ay umiiyak ako at parang nanghina at bumagsak ako sa dibdib niya. Narinig ko ang kanyang mga sinabi. Habang buhay, Tina. Nakahanda akong pagdusahan yon. Alipinin mo ako. Walang kahit isang bagay na gusto mo ang hindi ko gugustuhin. Alipin mo ako habang buhay. Ito pa ang narinig ko mula sa kanya nung nakasandal ako sa dibdib niya. Kasabay ng isang desisyon na kailangan ko nang itama ang mga mali sa buhay ko sa pamamagitan ng pagharap sa totoong mukha ng buhay ko. Napakaganda ni Fatima sa kanyang wedding gown. Walang makapagsasabing hindi sila bagay ni Eder. Nandun ako kasi ring bearer si Angelito na cute noon, pero halos ayaw niyang bumitaw sa papa niyang si Inigo na naging napakagwapo din sa kanyang suot na polo shirt. Oo, Kapuso, nagsimula ako ng panibagong buhay sa pamamagitan ng pagharap sa tunay na mukha ng naging buhay ko. Ako, si Angelito at si Inigo ay nagpunta kina Eder 3 araw bago ang kasal nila. Nakipag-usap lang kami. Alam kong ayaw ni Inigo, pero sabi niya, wala akong gusto na hindi niya gugustuhin. Alam kong hindi rin madali sa kanya ang humarap kina Eder at Fatima, pero lagi kong hawak ang kamay ni Inigo upang iparamdam sa kanya na wala siyang dapat nang ikahiya. Dahil ang nagawa niya sa akin ay bunga lang ng kanyang malabis na pag-ibig. Noong February 14, 2012, nagpakasal na rin kami ni Inigo pero sa huwes lang. Kinailangan kasi naming mapabinyagan si Angelito at isinunod namin ang pangalan niya sa apelyedo ni Inigo. Alam ni Eder ang tungkol doon pero wala siyang nagawa dahil wala naman siyang legal na karapatan sa aking anak.
Kung tutuusin, mas maraming karapatan si Inigo sa kanya at isa pa, si Inigo talaga ang kinikilala niyang ama sa puso at sa salita. Sa ngayon, kapuso, ay buntis na ulit ako. 6 months at ito ay anak ni Inigo. Kinagabihan matapos ang kasal namin noon sa Huwes, ay pinasok ko siya sa banyo habang naliligo siya. Kunwari lang kailangan ko nang gumamit ng banyo o kaya ako kinalampag ang pintuan at nagmadali naman siyang buksan yon kahit na sabon-sabon pa ang katawan niya. Noon, ginantihan ko siya. Ako naman ang nanggahasa sa kanya. Hanggang dito na lang, kapuso, at sana po'y naibigan niyo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Tina. What must I do to make you understand? You mean everything to me. Don't have the strength to say, give this heart of mine a chance. And maybe then you will see that I'll do anything that you tell me. I'll be there if you need me. Reaching out to you, do you feel it too? Loving you is all I wanna do. I'm completely sure I've never felt this way before. When I smile, you know that there is something more.